ang lagi kong sinasabi kapag ka nagla-live ako, mapuno, fresh air, maluwang yung parking, kain tayo dito sa Kubo. At nagugulat ako bigla na lang mga hindi namin kakilala yung mga dumadayo na nagpapansit dito. Hello mga boss, kumusta kayo dyan? Ako nga pala ulit si Christopher Orbillo. Guro sa umaga, negosyante sa gabi, pati na rin pag weekend. Ayan. So, ayun mga boss, nag-iisip ka ba ng attraction sa food business mo? Ayan. Nag-iisip ka ba ng mga bagay na pwedeng magustuhan, ma-attract ang mga customer dyan sa food business mo? Ayan. So, eto mga boss, makwento ko lang. Nainggit ako dati sa mga kasama ko, yung mga dati na mga may pansiteria negosyo dito sa amin. Kasi nandun sila sa sa sentro. Tapos ayun, na yung mga pwesto nila matao. Kaya pag dumadaan ako, nainggit ako kasi parang mas nasa kanila yung advantage, sabi ko. Hindi naman ako pwedeng mag-rent agad kasi mahal yung renta. Kaya ayun, pero kahit gano'n sinimulan ko pa rin mga boss. Pero ang lagi kong sinasabi kapagka nagla-live ako, marketing sa mga videos ko, ayan. So inimbitahan ko sila na ayun mga boss, pag kumain ka dito, hindi problema yung parking, maluwang. Tapos mapuno, kaya fresh air. Then kain tayo dito sa Kubo, dito kayo kakain, sabi ko. At ayun, nagugulat ako kasi yun nga, yung mga nasa offices, nagtatrabaho sa offices, mga empleyado, yan. Dito na sila pumupunta sa amin. At ayun nga, isa sa mga nagugustuhan nila is yung habang kumakain sila, ayun, fresh air. At parang maaliwalas yung pwesto kasi namin. At parang siya, relaxing. Ayun. Kaya sabi ko sa sarili ko, ito siguro yung nagugustuhan nila, ito yung advantage namin, sabi ko. Kaya sa lahat ng mga marketing angle ko na yun, lagi kong sinasabi, hindi lang masarap yung pansit namin. Pag kumain kayo dito, maluwang yung parking. Ayan. So nagugustuhan ng mga pamilya na may mga sasakyan na gustong mag food trip kasi hindi problema yung parking. Yung daan kasi dito sa amin, yan yung daan is hindi siya yung main road. Kaya konti lang yung mga dumadaan, kaya pwedeng pagparkingan yung other side. Tapos yung sa may side namin, maluwang din yung parking space. Tapos may mga puno pa, kaya kapag nagpark sila kahit mainit, ayan, may lilim yung kanilang mga sasakyan. Kaya ayun yung nagugustuhan nila. Kaya kahit malayo dito sa amin sa sentro, or hindi siya ganun matao, na-attract pa rin namin yung mga customers. Yan, dahil nga sa ambience na fresh air. Kasi yung mga kasi mga boss, maski ako isang empleyado, pagka lagi ka lang nasa office kasi mga boss, sa ngayon ang init ng panahon, kaya lagi kang gusto mong tumambay sa office, aircon, tapos naka lang kayo, puro papel, tapos close window. Ayan. Kaya yung dating mga boss, kapag overwork na tayo, gusto natin ng mag-relax, i-relax yung mata natin. Tapos yung bang feeling, gusto natin kumonekta sa nature para yun nga, para ma-lessen yung stress natin, yung mga pagod natin. Kasi iba kasi yung epekto ng makakakita tayo ng mga puno, 'di ba mga boss? Tapos yun, fresh air. Ayan. Kaya kapag naghahanap tayo ng naghahanap yung mga
na nag-oopisina ng makakainan, gusto nila yung malapit sa nature kasi yun nga para maka-relax at yung bang maka-reset ulit. Ayan, kasi stressful na sa sa opisina. Kaya ayun, yun yung hinahanap nila. Yung yung maaliwalas na nakakapagbigay sa kanila ng energy ulit dahil nga parang nare-reset sila. Physically, emotionally, and syempre pati rin mentally, ganun. Kaya ayun, mula nun mga boss, kung isipin ko disadvantage kasi hindi kami sa mataong lugar, pero nung ina-appreciate namin na dito na lang kami pumwesto, ayan, dito sa tapat lang ng bahay, na-appreciate namin mga boss na yung tingin mo disadvantage magiging advantage mo pala. Ayan. Kaya ayun, ang ginawa namin mas in-improve pa namin. Naglagay pa kami ng mga kubo. Ayan. Kaya ito na ngayon. Ayan, aside sa mga puno na nakapagbigay ng fresh air. So, ayun, para parang tumatambay lang, kumakain lang sa bukid, ganun. So, ito, yung vibes, may kubo. Ayan. So, ayun mga boss. At kung naghanap ka or nag-isip ka ng pwede mong idagdag sa food business mo or nag-isip ka ng makaka-attract sa mga customer, ayan, ayun, masasuggest ko based sa experience namin is yung may puno. Diba yung yung may puno, tapos yun, yung style kubo, ganyan. Kasi Pinoy na Pinoy ang dating. Tapos yun nga, konektado sa nature. Para yung feelings ng mga customer is relaxing and kumbaga stress-free. Ganyan. Kaya ayun, lalo na ngayon mga boss, yun nga, yung stress level ng mga empleyado ngayon. Parang parang pataas ng pataas. Kaya ayun, naghahanap sila ng mga lugar na pwedeng makapag-relax habang kumakain, syempre. Ayan. So, kung nahanap mo na yung masarap na recipe mga boss sa food business mo, guys, sa amin, natagpuan namin yung Pansit Kabagan. Ito, dinagdag namin yung bagay na nakatanggal stress habang kumakain. Parang siya, parang kapag kumakain sila reminisce nila yung kanilang mga kabataan na yun nga, kumakain sa tabing ilog, sa bukid, gano'n. So ayun yung isa sa mga naging epekto mga boss. Ang natutunan ko mga boss is minsan kinukumpara natin yung yung kakayanan natin kung anong meron tayo sa mga existing na, kaya hindi natin ma-appreciate kung anong meron tayo. Kaya ayun, hirap na hirap tayong makapag-move on, makapag-execute. Pero kung matututunan lang natin mga boss na gamitin kung anong meron tayo sa paligid, kung nasaan man tayo ngayon, kung minsan tingin natin disadvantage, pero yun nga, isa pa pala sa magiging advantage natin or bentahin natin sa mga competitors natin. Ayun. Kailangan lang natin gawin is yun nga, ma-appreciate mo lang at syempre magamit. Wag lang yung tingin tayo ng tingin sa iba at lagi nating iniisip na wala kasi tayong ganito kaya ito matumal, walang customer. So, ayun, yun mga boss, yung isa sa mga natutunan ko sa kwento ng puno. Ayan. Kung yung mga dito kasi sa tapat ng bahay mga boss, mapuno siya. Buti na lang hindi tinanggal nung nag-road widening. May mga puno kasi siya, mahogany, ganun, pili nut.
Ayan, Jimilina. So, ayun. Kaya, ayun, kung may mga puno dyan sa tapat ng bahay nyo, is i-preserve natin kasi lalo na ngayon, painit na ng painit yung panahon. Ayan. And, ayun, magdagdag din tayo ng tanim na puno. At, ayun, para maging dagdag attraction kung sakali mang magkaroon tayo ng food business na sisimulan natin sa bahay lang. So, yun lang mga boss sa video ito. Yan, kung sakali mang isa kang OFW at namimiss mo na yung Pinoy pancit recipe at malapit ka lang dito sa amin sa Flora Apayao, dayo ka lang dito sa Blesildas Special Pancit Kabagan. Ang location nito ay Poblacion East, Flora Apayao. Ayan. And kung taga rito ka lang din, malapit ka lang din dito sa amin, Flora Apayao, dayo ka at matikman yung aming pinagmamalaking Special Pancit Kabagan na habang kumakain ka, fresh air, sulit na sulit pa, pati yung menu. Ang tagline nga namin, taste that feels like home. Yan. Alright, so syempre makapagkita-kits na rin tayo dito at makapagkwentuhan na rin. So yun lang mga boss, maraming salamat sa pagtambay sa channel na to. At ayun, parami yung mga nanonood. Maraming salamat po at ayun, kung sakali mang palambing na rin ng subscribe. Ayan. Para magka-subscriber naman ako. So, yun lang mga boss. Maraming salamat. At kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye and God bless.